Okay, mga idol, ay magandang hating gabi sa inyo pong lahat. Kararating natin lang mga idol dahil sa pagkukuha ng iba-iba po mga mutya sa mga kabundukan. Hindi pa ako nakapag-upload. Halos po sa loob ng isang linggo. Magmula po ng Lunes Santo hanggang po sa ngayon na naman tayo nakapag-upload pagkabuhay na. Mga idol, ang pangako ko sa inyo nga pinakamalupit na dasal. Ang dasal pong yan ay napakabisa at isa po yan na pinakamataas na dasal. Ipinapaalala ko lamang po mga idol ang sinuman po nga hindi maniwala sa dasal pong ito ay maaari po kayo nitong mabusong sapagkat ito po ay napakataas na dasal. Dasal pa ito ng tatlong persona, isa sa pagka-Diyos. Pinakamataas pa ito nga dasal. Yan po ay panumbalik sa lahat pong mga sumpa, sa lahat ng mga mangkukulam at sa lahat ng mga masasamang tao. Kapag po yan ay inyong dinasal patungkol sa kanila, ang kamalasan na binibigay nila ay babalik sa kanila. Yan po mga idol ay regalo ko sa inyo. Tanda ng pagkabuhay nito po mahal na araw. At marami po ang nagre-request sa akin na ituro ko po ang mahiwagang orasyon dahil po sa mga kumakalat na mga sakit na hinaharap natin sa ngayon. Yan po mga idol ay ibibigay ko po ang pinakamabisa po orasyon. At ang dasal po yan na sinasabi ko po sa inyo ay isang watawat, kalasag sa lahat ng masamang espiritu. Yan po ay isaulo po ninyo at itago po ninyo ang dasal pong yan. Yan po ay pinakamalakas na panalangin. Katulad po yan ang pangkonsagra na itinuro ko po sa inyo. Kung ang mga orasyon po itinuturo ko po sa inyo sa larangan ng pagdadasal, kinonsagran nyo na at pagkatapos po ay hindi tumalab, ito po mga idol ay lilipat kayo sa isa pong pinakamataas na dasal upang po ang inyo pong mga orasyon ay tumalab. Mga idol ay marami dito sa akin ang nagre-request na ang kapangyarihan ng mga pundo, mga bakod, mga poder na pinakamataas ay tungkol po yan sa may mga agimat, may mga medalyon. Nire-request nila sa akin dito na wag ko ituro sapagkat ang mga bagay daw na yon ay ginagamit sa mga masamang paraan. Subalit mga idol, ang ituturo ko sa inyo ay ang mga mataas na dasal na laban sa lahat ng mga masamang espiritu, sa lahat ng mga mangkukulam, sa lahat ng magbabarang, sa lahat ng mga tao pong mga inggitin, mga chismosa at walang magawa sa buhay. Ito po ang pinakamataas na dasal patungkol po sa kanila. Yan po mga idol ang ibibigay ko sa inyo at ang mahiwagang orasyon tungkol po sa hinaharap natin na kumakalat na sakit gawa po ng COVID-19. Yan po mga idol ay ibibigay natin ang mahiwagang orasyon po niyan. Ang orasyon po yan mga idol ay ginamit po yan ni Hari David ng unang panahon. Yan po mga idol ang ibibigay natin ang mahiwagang orasyon po yan sa mga sakit na kumakalat. Pero po yan mga idol ay babati muna tayo sa mga mapagmahal na mga subscriber, sa mga viewer. Babati muna tayo at sasagutin ko po ang mga ilang katanungan ng atin po mapagmahal na mga taga-subaybay. Okay mga idol, binabati ko po dyan si Fortunato Fernandez, si Richard Rita, si Robert Bana, si Tinding Astuab, si Nandi Ambrosio, si Carlos Garcia, at si Nicola Cabuyaw, Wendela Bungat, Jose Referente, Jose Revelito, at si Leonardo
kamarlista, at si Showdown Friend, Jolie Olino, Ande Yandan, Priscilla Olikino, Sharon Olikino, Kia Mariel Aghay, Ago Reyes, Lorna Gabatuba, Praia, Japan, Theodora Pogi, Aaron Farm, at si Kia Mariel Aghay. Okay, nabanggit ko na pala ito si Kia. At Redel Alcara, Spike, Hasmi Osme, Luis Salva, Rochelle Gabia, Roldan Victoria, at ito po si Boski, at ito po si Prece Pilota, Charlene Galdino, Saldecredo, Roel Santiago, at si Celso Obo, Reg De Leon, Henry Chiquito, okay, at si Richard Flores Jr., Leonardo Camarista, Ardo da Bragata, Alana Cortez, Marilo, at si Dio Okmer, at si Roberto Pionar from Guadalupe, Joya Dominguez from Brunei, Pinky Rosales, Wilfredo Quezon, Reiko, at saka si Ria Pilarta, Sixto Real, at si Benito Guerrero, Rega Medrano, Assorted Buhay Pinoy, at si Hambalo sa Bigwas. Mga idol, ang topic natin ngayon mga idol ay uulitin ko po. Yung mga nagtatanong po kung ilan po ang tinamong sugat ng ating Panginoong Hesus na taga Nazaret. Magmula po sa pinakamaliit na mga sugat hanggang po sa pinakamalaki. Ang tinamo niya po sugat ay nagbibilang po ng 5,455 ang tinamo niya po sugat. Kung ilan po ang mga tao pong kanyang pinakain ng unang panahon nang siya po ay nangaral, ang bilang yun din po ang bilang ng kanyang sugat na nagbibilang po ng 5,455. Doon po sa mga nagtatanong, diyan po ay ang sugat na tinamo ng ating Panginoong Hesus. Okay mga idol, tuloy-tuloy na tayo dito sa ilan pong mga katanungan. Ito po si Roldan Victoria ay ang tanong niya dito kung ang mutya daw po na kung ano man pong klase ng mga mutya, kapag daw po ay dilagyan ng kalamansi ay totoo bang bumubula ang mga lahat ng mga ito? Ito po mga idol ay hindi po yan pwedeng lagyan ng suka, sapagkat po ang mga mutya po ay gawa po yan ng kalikasan. May nangangalaga po yan na mga engkantada na hindi po normal ang kanila pong pagkatao. Ang anuman po mga bagay kahit hindi pa mutya, pag nilagyan po ng suka, yan po ay kumukulo. Ang totoo po mutya mga idol ay wala po yan orasyon. Yan po ay bigay ng kalikasan. Kapag po yan ginamit mo po sa magandang paraan, tuloy-tuloy po ang biyaya at swerte sa iyo. Yan po ay gabay natin para po sa atin pong pag-asenso. Hindi po kailangan po niyan ang mga dasal o mga orasyon. Yan po mga idol, ang mutya po yan ay ibinigay sa iyo yan kung meron ka yan. Gamitin mo lamang po sa maayos na paraan, huwag kang manglalamang sa kapwa. Ang mutya po yan ay tumatalab po yan na tumatalab. Gawa po yan ng kalikasan. Subalit kung gagamitin mo po yan sa masamang paraan, ang mutya po yan ay kukunin sa iyo ng nangangalaga po yan. Okay, Roldan Victoria, sana po ay naunawaan mo ang akin pong kasagutan sa iyo. Ang
Ang sumunod po nga mga katanungan, ito po si Dagohoy ay tinatanong niya po dito kung ano daw po ang maganda pong orasyon sa larangan ng paggagamot sa mga distancing bago lapitan. Ang isa pong may sakit ay tinuro ko na po ang mahiwagang orasyon bago lapitan po ang may mga sakit. Lalong-lalo na po ang mga frontliner na nag-aalaga po ng mga pasyenteng may mga COVID sa iba pong parte ng atin pong bansa. Ang mahiwagang orasyon ay itinuro ko na po ang hili, hili, lawanga, guardame, Jesus tinim bibebarga, atarke, Dios mio. Yan Dagohoy ang pinaka maganda po yan Latin na hindi ka po tatalaban ng sakit bago lapitan ang may sakit. Okay, ang sumunod po nga mga katanungan, ito po si Florante Marabe Senior. Ang sabi niya dito, kung ang mga mutya na kanya po nakuha, katulad po ng bulalakaw, bato umo, at batong kidlat, sinukuan pangil ng dignom na kahoy, ay kung pwede pong konsagrahin sa doon po sa 3 hari ng lamang lupa. Florante Marabi Senyor ay hindi po pwedeng konsagrahin ang mga mutya po yan, sapagkat po ang pangkonsagra po yan ay pangkonsagra po yan sa mga pagpapadalab ng mga orasyon, sa larangan po yan ng paggagamot. Ito po mga idol ay pinakiusap sa akin, napakarami pong nakiusap nito na ang mahiwagang konsagrasyon ng mga medalyon ng mga dignum pong ito na pangil ng kidlat. Kung ano po mga anting-anting ay nakikiusap sila na wag ko po ituro ang pinakamataas na dasal tungkol po dito sa mga ito, sapagkat ay marami daw pong ginagamit sa hindi po magandang paraan, sapagkat ang lahat pong daw yon ay nangyari na sa kanila. Kaya marami po dito ang nag-text sa akin at ang iba po ay nagtawag na nakiusap na wag ko po ituro ang lahat pong itong pagpapatalab ng iba-iba pong klase ng mga medalyon. Pagaman ang ituturo ko po ngayon ay ang panumbalik ng mga sumpa, gawa po ng iba-iba pong mga kapangyarihan, ang anuman pong mga medalyon na gagamitan po ninyo ang isang taon sa hindi magandang paraan, ang kanila pong ginawang masama laban sa inyo, yan po ay babalik sa kanila. Yan po ay panumbalik ng mga sumpa at mga kamalasan, sa kanila po yan tatama. Ayan po ang ituturo ko po ang pinakamalupit na dasal na pangkonsagra, laban po yan sa lahat po hindi po maganda ang kaisipan. Okay, Florante Marabe Senior, yan po ay hindi po yan pwedeng konsagrahin ng pangkonsagra sa 3 hari ng lamang lupa. Ang sumunod po mga idol, ito po si Mr. Suave, simple lang. Sinasabi niya dito kung paano daw po ang mga tao, lalo na po dito sa ibang bansa, ay wala man lamang halaman o herbal na makukuha, gaya po ng Africa at sa iba pang mga lugar. Ito po si Mr. Suave, ay maraming salamat sa iyo Mr. Suave sa maganda pong malinis mo pong kalooban. Ito po ay binigyan po ako nito mga idol ng load na naghahalaga po ng 1,000 pesos. Maraming salamat sa iyo Mr. Suave. Sana humaba pa ang iyong buhay at marami ka pang taong matulungan. Ito Mr. Suave, ang
ang isang lugar na wala pong mga halaman o herbal man lamang na nakuha. Ang ginagamit po dito karamihan ay ang iba-ibang wika. Ang iba-ibang wika, yan po ang mga panagal po, mga orasyon, at yan po ang tangi lamang po dyan na nakukuha sa lugar na yan na pwede po gamitin. At ang mutya po dyan na nakukuha ay walang iba kundi ang mutya ng ipo-ipo. Sapagkat ang mga lugar na wala po yan mga tanim na mga kahoy, ay yan po ang bagyo po dyan ay ipo-ipo, napakalakas po ng hangin. Ang mutya po niyan ang siyang nakukuha lamang sa lugar po wala pong mga tanim na ano paman na mga punong kahoy. Okay, Mr. Suabe, ay maraming salamat sa iyo pong napakaganda pong mabuting kalooban. Sana ay ipagpatuloy mo yan habang nabubuhay ka pa, sapagkat ang naggagawa ng kabutihan sa kapwa ay tuloy-tuloy ang swerte. Ang hindi kaya gawin ng iba ay kayang-kaya mo. Maraming salamat sa iyo, Mr. Suabe, sa iyo pong malinis na kalooban. Okay, ang sumunod pong mga katanungan, ito po si Pedro Cayas. Ito po si Pedro Cayas ay taga Catbalogan City, Samar. Ang sabi niya po dito ay tulungan ko po sila sapagkat po ang kanya pong mga anak, ito po ay binabaliw. Inubos na po ang kanilang pera sa pagpapadoktor at sa pagpupunta po sa iba-iba pong mga manggagamot, sa mga tambalan. Subalit ang sakit ng kanilang anak ay hindi pa rin gumagaling. Hindi lamang po isang anak niya ang nababaliw, pati po ang sumunod ba niyang anak ay nababaliw pa rin. Ito po mga idol ay sinasabi ko po sa inyo mga idol, ay ang iba po mga manggagamot, kapag hindi po nila kaya gamutin ay sasabihin po nila ay kinulam at binarang. Subalit po ay hindi naman nila kaya pagalingin. Kayo ay pipirahan at wala namang kagalingan ang inyo pong pinapagamot. Pedro Cayas, ang ibibigay ko po mahiwaga pong dasal. Yan po ay isaulo mo po ang dasal ng tatlong persona, isa sa pagkadyos. Sapagkat ang mga masamang espiritu ay lumalayas dyan sa katawan ng tao. Ibubulong mo lamang po sa tubig, saka mo po ipainom sa iyo pong mga anak. Kapag po yan napainom mo ang kamalasan po at ang mga masamang espiritu, ay bumabalik po yan doon sa gumawa ng iyong mga anak. At ang sabi po ni Pedro Cayas, sila po ay nagkabaon-baon na sa mga utang, kaya humihingi po siya ng tulong sapagkat naubos na ang manggagamot sa kanilang lugar, pero wala pa rin nangyayari sa paggagamot, pati po ang mga doktor. Okay, Pedro Cayas, baguhin mo ang iyo pong bahay, sapagkat baka yan itinayo mo po ang iyong bahay buwan po yan ng Pebrero. Yan pong buwan ng Pebrero ang pagtatayo ng mga bahay. Sobra-sobra po ang mga sakit at kamalasan. At pag ikaw nagtayo naman sa buwan ng Marso, ay napakahirap maghanap-hanap buhay. Ang pinakamagandang magtayo ng bahay ngayon pong buwan ng June. Baka naman ang bahay mo natatayuan ay malas ang iyo pong tinitirahan na bahay. Kung sagrahin mo at palayasin mo ang mga kamalasan sa iyong bahay upang pong mawala ang iyo pong mga masamang espiritong sumasapi sa iyo pong anak. Ito po mga idol ay humingi po ng tulong si Pedro Cayas sa mga orasyon na pangpabalik sa mga
mga mangkukulam o sa mga masasamang espiritu, doon po sa mga manggagamot na halos inuubos na ang kanilang kayamanan, wala naman nangyayari sa kanilang pagpapagamot. Ang sa iyo po mga idol, ang ganito pong klaseng sakit, napapagaling lamang po yan sa pamamagitan ng pag-ayuno. Okay, sana Pedro Kayas, makuha mo po ang mahiwaga pong dasal na ibibigay ko po ngayon pong hating gabi. Okay, ang sumunod pong katanungan, ito po si Ramel Tulyo from Taguig. Ang sabi niya po dito ay kung ano daw po ang pamatay ng COVID-19. Sapagkat padami ang COVID-19 sa atin pong kapaligiran at ibibigay natin ang mahiwaga pong orasyon po niyan ngayon din pong hating gabi. Ang mahiwagang orasyon po niyan. Mga sakit na kumakalat. Okay. Ang sumunod pong katanungan, ito po si Pole Arangka. Ang sabi niya po dito kung ang request ko lang po kung ilan po ang naging sugat ng atin pong tagapagligtas, ang atin pong Panginoong Hesus na taga Nazaret. Ang naging sugat niya po Arangka ay nagbibilang po yan ng 5,455 na sugat na tinamo ng ating Panginoong Hesus. Magmula po yan sa pinakamaliit hanggang po sa pinakamalaki. Okay, ang sumunod pong katanungan, ito po si Chris sa Pagantian High School. Siya ay nagpapasalamat sa mga mahiwagang orasyon. Ito po si Chris sa Pagantian High School ay nakulam na po ito ng mga nakaraan na mga taon. Mabuti na lamang at nakaligtas siya. Ang isa pong nagkulam sa kanya ay isa pong Muslim. Yan po mga idol ang mahiwagan pong dasal na akin pong itutulong sa inyo. Ngayon pong pagkabuhay, ingatan po yan ninyo sapagkat yan po ay panumbalik. Yan po Chris sa Pagantian ay isaulo mo po ang dasal na ibibigay ko sa iyo. Hindi lamang sa iyo, sa lahat pong gusto pong matuto ng dasal pong yan, yan po ay totoo po yan na nakabisa. Kapag nanalangin ka po niya na taimtim sa iyong puso, ang banal na espiritu ay tumatapat sa nanalangin po niyan. Okay, ang sumunod pong katanungan ay ito po si Marco Nitor. Ang sabi dito ni Marco Nitor, mapagpalang araw. May tanong lang po sana ako sa inyo. Ano po ang malalaman kong... Okay, malalaman mo, Marco Nitor, ang mahiwagang orasyon kung iyan po ay napagana mo na. At yan po, sabi ni Marco Nitor, ang lahat ko pong itinuturo mahiwagang orasyon, kapag po binabasa niya at sinusulat niya, ay siya po ay iba ang pakiramdam niya. Ano po? Ang mahiwagang orasyon, Marco Nitor, yan po ay nababagay sa iyo. Isaulo mo yan sapagkat kapag pala binabasa mo at isinusulat mo, ay ikaw ay iba ang iyo pong pakiramdam. Ang ibig sabihin niya na Marco Nitor, ang mga masamang espiritong nakakapit sa iyong katawan, sila ay nagsisipag-alisan at takot sila sa mga mahiwagang orasyon na iyo pong binabasa at iyo pong sinasaulo at iyo pong nililista. Ang mahiwagang orasyon ay tumatalab sa iyo, kaya ingatan mo po ang mga mahiwagang orasyon na iyo pong sinusulat, iyo pong sinasaulo at iyo pong binabasa.
Margonitor, maraming nga salamat sa iyo sapagkat ang mga mahiwaga nga orasyon ay malapit ang loob sa iyo. Yan po ay mga banal po yan na mga espiritu ang mga orasyon na yan na itinuturo ko. Okay, sumunod po mga katanungan, si Michael Beloria. Pwede po bang sabay ng 49 days na general devotion sa pagkabuhay gamit salamat. Okay, Michael Victoria, ang mga orasyon po dito ay wala po yan na devotion na 49 days. Yan po sinasabi mo po na 49 days, yan po ay sa may mga medalyon. Yung may mga agimat, yung may mga medalyon na Sator, tatlong mata, tres pico, San Benito. Yan po mga idol ang dinadasalan po yan ng 49 araw. Ang pagdidebosyon po niya na mga idol, sinasabi niya ay kung pwede daw po sa pagkabuhay. Ay yan po ay hindi po yan nababagay sa larangan po ng gamutan sapagkat ito po ay ang sinasabi po dito ay yung may mga antingan, yung dumadakad po sa lumilipad, umahawak ng mga apoy, hindi tinatalaban ng baril. Yan po mga idol ay iba naman po ang devotion po yan. Yan po mga idol ang sinasabi ko po sa inyo na marami po sa akin ang nakiusap at tumawag na ang pagpapatalab po nito ay wag ko daw ituro sapagkat marami daw po ang ginagamit po sa hindi maayos na paraan. Michael Beloria, ito po ay tinuturo ko po dito ay na mga Latin na mga orasyon, ito po ay wala po itong medalyon. Iba naman po ang may mga medalyon, ito po ay nagdidebosyon ng 49 days. Sa susunod natin na mga araw ay sa pag-upload ko ulit ay patutunayan ko sa inyo ang mga masugid natin ang mga taga-subaybay ay nakapagpatalab po ng iba-iba pong klase ng sakit ng mga mahiwagang orasyon. Sila po ay walang debosyon ng 49 days. At samantala, ang may mga medalyon ay nagdidebosyon pa po ng 49 days. Michael Beloria, kapag po ang binanggit mo po ang dasal o orasyon na ituturo ko po ngayon na gabi po yan, mawawalan po ng bisa ang iyo pong mga medalyon, ang iyo pong mga agimat. Kaya iba po ang dasal po nitong may mga medalyon. Halimbawa, may mga medalyon o may mga agimat, kapag didasalan ka po nito ituturo ko po sa iyo na panumbalik, ang iyo pong mga kapangyarihan po yan, ang mga medalyon, ay mawawalan po yan ng bisa at hindi na po yan tatalam. Bagaman ang may orasyon po yan, ako ituturo sa banal na kamay ang orasyon na pamatay at pandurog ng mga mahiwagang medalyon. Ituturo ko din yan sa ibang susunod na mga araw, sa sunod ko pong mga upload. Baka bukas o Miyerkules mag-upload ako sa banal na kamay, maituro ko na po yan. Okay. Michael Beloria, sana maunawaan po ako. Sapagkat ang tinuturo ko po dito ay walang mga medalyon pong ito. Puro po ito panumbalik sa mga sumpa at sa lahat pong masamang espiritu. Okay. Sumunod po mga katanungan, ito po si Adjito Samson from Iloilo. Ang sabi niya po dito, kung ang kawayan daw po na walang butas, ang tinatawag sa kanila ito ay bagakay, ito po ay walang butas, ay kung pwede daw po itong konsagrahin sa tubig, doon po sa 3 hari,
ay hindi po adjito samto na pwede nga konsagrahin sapagkat yan po ay mudya at hindi naman po yan agimat o medalyon. Okay, mga idol, malapit na tayo. Apat na lang itong mga sasagutin natin. Ito po si Rachel Gabia. Ayan, ang sabi niya dito, pwede po akong makahingi ng orasyon sa kumakalat na sakit na virus. Okay, ito na Rachel Gabia, ibibigay ko po ang mahiwaga pong orasyon. Isaulo po yan ninyo ang mahiwaga nga orasyon pong yan. Okay, ang sumunod po mga katanungan ay si GM Sunggang from Caloocan City. Ang sabi niya dito, mabuhay po kayo at marami pang matulungan at gabayan ng mahal ng Panginoong Hesus, Maestro. Okay, maraming salamat sa iyo, GM. Okay, ang sumunod po, ito po si Agor Reyes. Ang kanya naman po mga katanungan ay kung ano daw po ang mahiwagang pagtatawas sapagkat po ito po ay isa po itong manggagamot. Ang kanya po ginagamit sa larangan ng pagtatawas ay pinapantay lamang po ang kanyang ang mga daliri ng may mga pasyente. Okay, Ago Reyes, puntahan mo ang 3 hari ng lamang lupa. Doon po sa pagtatawas, may pamagat naman po yan. Kunin mo po doon ang pagtatawas sa larangan ng tubig na nag-iba-iba po ang lasa ng tubig upang malaman mo ang isa pong ginagamot mo kung nanono o napunso o ang sakit niya po ay natural. Ang pagpapantay po lamang ng mga daliri mga idol ay walang kasiguraduhan yan. Pagkat kung may gagamutin kang may sakit, putol ang kamay, paano mo na yan matatawas kung walang daliri? Okay, mga idol, last ball pa itong mga katanungan. Ago Reyes, punta ka na doon, hanapin mo po doon ang pagtatawas ng mahiwagang orasyon upang marami pa ka pang matutunan at makukuha mo doon kung paano ba ang pagtatawas ng isang taong may sakit. Okay mga idol, ang sumunod pong mga katanungan, last ball na lamang po ito. Ito po si Gloria Pinalba. Ang sabi niya po dito kung ano daw po ang mga gamot sa mga kanser. Okay, Pinalba, ang mabuting gamot at pinakamatindi pong gamot sa kanser, ang herbal pong chichirika. Ang chichirika po ay number 1 po yan gamot sa mga kanser. Okay, mga idol, ito na po ang pinaka mabisang orasyon tungkol po sa kumakalat na virus. Ito po ay ingatan po ninyo. Ginamit po ito ni Haring David ng mga unang panahon sa mga peste at sa mga sakit na kumakalat. At sumunod po yan mga idol ang pinakamabisa pong panalangin ng 3 persona, isa sa pagkadyos. Yan po mga idol ay iingatan po ninyo yan sapagkat ay totoo po yan na napakabisa po ng dasal po yan, ang dasal ng 3 persona, isa sa pagkadyos. Po yan mga idol ang mahiwagang orasyon tungkol po sa kumakalat ng sakit sa buong mundo. Ito po yun mga idol.
mga idol, ito po ay ang sinasabi ko po nga dasal ng tatlong persona, isa sa pagka-Diyos. Balit mga idol pala yung mga nag-order sa akin ng mga mutya. Magmula po bukas ay busy na po tayo sa pag-iimpake ng mga mutya po na inyo pong request. Hintay-hintay lamang po kayo sapagkat ito pong linggo pong ito. Yan po ay maipapadala po natin yan sa iba-iba pong dako hanggang sa ibang bansa. Yung mga nagsipag-order po ng mga mutya. Okay mga idol, higit po ninyo yan iingatan ang pinakamataas na dasal sa yan kalasag laban sa lahat ng mga masamang espiritu. Ito po yun mga idol. Okay mga idol, ay inaasahan ko po na marami pa po ang makapagpatalab ng mga mahiwagang orasyon sapagkat binigay ko po ang isang pinakamalupit na pangbuhay ng mga orasyon, mga pangkonsagra at panumbalik sa mga sumpa at sa mga mangkukulam. Mga idol, ay maraming salamat. Hintayin nyo na lamang po ang linggo pong ito ang mga mutya pong inyong mga order. Diyan po ay darating sa inyo at magmula po bukas ay sunod-sunod na po ang pag-iimpake ng inyo pong mga mutya pong inyo pong binili. Maraming salamat sa inyo mga idol. Magandang madaling araw na naman sa inyong lahat. Mabuhay kayo.